Bigla kong naramdaman ang kamay niya. Dahan-dahang dumapo sa hita ko. Sa unay, akala ko aksidente lang. Pero nanatili roon. Mainit. Mabigat. Napalingon ako saglit. Sir? Ngumiti siya. Tila walang pakialam. Stephen na lang. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo yun? Stephen, mahina kong ulit. Ramdam kong namumula ang mukha ko. Pinisil niya ng bahagya ang hita ko. Parang sinasadyang basagin ang katahimikan. Alam mo, Greg, bihira akong maging komportable sa tao. Pero sa'yo, parang wala akong dapat itago. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Ako si Greg, 22 anyos, tubong probinsya. Bata pa lang ako ay sanay na ako sa hirap ng buhay. Ang tatay ko ay dating jeepney driver, pero dahil sa aksidente, napilitan nitong huminto. Ang nanay ko naman, naglalako ng gulay sa palengke. Pangatlo ako sa 5 magkakapatid, kaya maaga kong natutunan ang magbanat ng buto para makatulong sa pamilya. Wala akong natapos na kolehiyo. High school lang ang inabot ko dahil kinapos ang pera. At mula noon, naging hanap buhay ko ang pamamasada ng tricycle. Hanggang sa dumating ang tiyuhin ko may koneksyon sa isang mayamang pamilya sa lungsod. Tinawagan ako at inalok ako ng trabaho bilang isang personal driver. Noong una, akala ko hindi ko kakayanin. Iba kasi ang buhay sa syudad. Lalo na't alam kong may hirapan akong makisabay sa anyo at asal ng mga mayayaman. Pero dahil gusto kong kumita at may pangtusto sa para sa pamilya, tinanggap ko na rin ang trabaho. At doon ko nakilala ang amo kong si Stephen. 27 anyos. Isang negosyante na galing sa kilalang pamilya sa Manila. Ang forma niya ay hindi mo may pagkakala. Matikas, maputi, makinis, at laging maayos ang bihis. Tipikal na lalaki ng lungsod na malayo sa mundo ko. Sa unang tingin pa lang, ramdam mong lumaki siya sa luho at ginhawa. Ako naman, simpleng tao lang. Ko'y mangyabalat, batak ang katawan sa trabaho, at ang mga kamay ko'y halatang sanay sa manibela at makina. At kahit ganoon, lagi kong iniisip na trabaho lang ang dapat kong tutukan. Wala akong karapatang lumampas sa pagitan naming dalawa. Siya ang amo, ako ang driver. Unang araw ko noon bilang driver niya. 6:00 pa lang ng umaga, nasa harap na ako ng bahay nila. Malaki. Malabansyon ng tirahan nila sa loob ng isang executive na subdivision. Ramdam ko ang kaba habang hinihintay siyang bumaba mula sa pinto. Paglabas niya ay agad kong napansin ang tindig at presensya ni Stephen. Suot ang simpleng long sleeves at slacks, pero litaw na litaw ang kanyang pagkatikas. Napatingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. Greg, di ba? Ikaw na ang bago kong driver? Malalim pero banayad ang tono ng boses niya. Opo, Sir Stephen. Sagot ko sabay yuko. Medyo nanginginig pa ang kamay ko habang inaabot ko ang susi ng kotse. At sa unang araw na yun, doon nagsimula ang kwento naming dalawa. Kwento ng isang driver at ng kanyang amo na sa kabila ng layo ng kanilang mundo, unti-unting naglapit dahil sa mga pagkakataong hindi inaasahan. Unang biyahe pa lang namin ni Stephen, ramdam ko na agad ang kakaibang presensya. Tahimik siya sa likod habang nagmamaneho ako palabas ng subdivision.
Ako naman, nakatutok lang sa kalsada. Iniisip na baka isang maling likok lang ay mawalan agad ako ng trabaho. Habang nakatigil kami sa isang stoplight ay bigla siyang nagsalita. "Matagal ka na ba nagmamaneho, Greg?" Tanong niya. Medyo nataranta pa ako bago makasagot. "Mga 3 taon na po, sir. Tricycle lang po sa probinsya, tsaka mga jeep. Ngayon lang po ako mag-drive ng ganito." Sabay tingin ko sa rearview mirror kung saan kita ko ang mga mata niyang nakatuon sa akin. Ngumiti siya. "Kaya pala parang kabado ka. Relax ka lang. Hindi ako stricto, huwag ka magkalala." Hindi ko alam kung bakit pero parang gumaan ang loob ko sa simpleng mga salita niyang yun. Hindi lahat ng amo ay may ganong klaseng tono. Karaniwan, sigaw at utos ang maririnig mo. Pero sa kanya, may halong lambing at respeto. Pagdating namin sa opisina niya ay pinahinto niya ako saglit sa tapat ng gusali. Pagkababa niya ay akala ko'y dadiretso na siyang papasok. Pero lumingon pa siya at nagsabing, "Greg, huwag ka muna umalis. Babalik din ako maya-maya. Kung gusto mo, bumili ka ng kape. Ako nang bahala." Sabay abot ng isang 500. Napatitig ako sa perang inabot niya. Hindi ako sanay na bigyan ng ganoon, lalo na ng amo. "Sir, sobra po ito. Baka 100 lang sapat na." Nahihiya akong tugon. "Okay lang, para may baon ka rin. Consider ito sa welcome gift." Sagot niya na may kasamang ngiti bago siya tumuluyang pumasok. Napakamot ako ng ulo. Hindi ko maintindihan kung bakit may kung anong init sa dibdib ko habang pinagmamasdan siyang papalayo. Siguro dahil hindi ko inaasahan na sa unang araw ko palang makakakita ko ng amo na may malasakit. Kinagabihan, habang binabiyahe ko siya pauwi ay abala siya sa pagtingin sa laptop niya. Pero paminsan-minsan, nahuli ko siyang sumisilip din sa rearview mirror. Tila sinusuri ako. O baka iniisip lang kung kaya ba akong pagkatiwalaan. Pagpasok sa village nila ay bigla siyang nagsalita. "Greg, salamat ah. Para bang safe ako pag ikaw nagmamaneho." Parang may kumislot sa dibdib ko sa sinabi niya. At sa gabing yun, hindi ko maiwasang isipin. Sa pagitan ng amo at driver, baka may pasigit pa sa simpleng tiwala. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsundot hatid, unti-unti na akong nakasanayan si Stephen. Hindi siya tulad ng ibang amo na puro utos lang. Madalas, kinakausap niya ako tungkol sa mga simpleng bagay. Traffic, balita, minsan pati sa musika na pinapatugtog ko habang nagmamaneho. Isang gabi matapos ang overtime niya sa opisina ay halos 9:00 na nang makarating kami sa bahay nila. Akala ko'y diretso na siya papasok, gaya ng nakasanayan. Pero bago siya bumaba, bigla siyang nagsalita. "Greg, nakapag-dinner ka na ba?" Medyo nabigla ako. Hindi pa po sir. Mamaya na lang po sa bahay." Ngumiti siya. "Halika muna. Huwag ka nang umuwi ng gutom. Hindi ako sanini na kumakain mag-isa." Nag-alangan ako. Hindi ko alam kung tama bang pumasok sa bahay ng amo. Pero kita ko sa mga mata niya ang tunay na alok niya. Kaya sumunod na lang din ako. Pagpasok namin, simple pero elegante ang bahay. Malinis, maaliwalas. May halimuyak ng mamahaling air freshener. Doon sa dining area, naghanda siya ng take-out na pagkain. Mga ulam na hindi ko madalas natitikman. May pasta, may roasted chicken, may mga salad. "Sorry kung hindi home cook," sabi niya habang inilalapag ang mga pagkain. "Pero masarap naman to. Sige na, huwag ka na mahiya." Umupo ako sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, wala ang distansya ng amo at driver. Para lang kaming dalawang magkaibigan na nagbabahagi ng hapunan. Habang kumakain ay tinanong niya ako tungkol sa buhay ko.
Taga saan ka pala, Greg? Sa Rizal po. Medyo malayo-layo rin, sir. Doon pa kasi nakatira ang pamilya ko. Ako lang po ang nandito sa Maynila para magtrabaho. Tumango siya. Mahirap yun. Malayo sa pamilya. Pero saludo ako sa iyo, Greg. Hindi lahat kayang tiisin para lang masuporta ng pamilya para magkaroon ng magandang buhay. Hindi ko alam kung bakit pero parang kiniliti ng salita niya ang puso ko. Pakiramdam ko, may nakakaintindi na sa akin. Pagkatapos ng hapunan ay naglabas siya ng 2 bote ng beer. Sige, kahit isa lang, pampatulog. Aniya sabay ngiti. Natawa ako pero tinanggap ko rin naman. Doon nagsimula ang mas mahaba naming usapan. Mula sa pangarap niyang makapagpatayo ng sarili niyang kumpanya, hanggang sa mga simpleng pangarap ko na makapagtapos balang araw. Habang tumatagal ay naramdaman kong nawawala pa dahil sa pagitan namin. Hindi na lang siya amo at hindi na lang ako basta driver. May kakaibang init sa mga ngiti niya. Sa paraan ng pagtitig niya habang nagsasalita ako. At ng gabing yun, bago ko umuwi ay may nasabi siya na hindi ko makalimutan. Craig, iba ka. Hindi ka lang basta driver. Sana wag mong isipin na ganun lang din ang tingin ko sa'yo. Umuwi ako may kakaibang saya sa dibdib. Sa isip-isip ko, baka nagsisimula ng mabuo ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Parang naging routine na namin ang sabayang hapunan tuwing gagabihin si Stephen sa opisina. Kung minsan, beer. Kung minsan, kape at kwentuhan lang sa terrace ng bahay nila. Isang gabi, umulan ng malakas. Na-traffic kami sa EDSA. Halos 2 oras kaming nakatigil lang. Imbis na mainis ay sinamantala ni Stephen ang pagkakataon para magbukas ng kwento. Greg, natry mo na bang sumuko? Tanong niya bigla, habang pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa windshield. Napatingin ako sa kanya. Sumuko po? Oo, yung tipong hindi mo na alam kung kaya mo pa. Yung gusto mong itigil lahat. Medyo napaisip ako. Siguro po, oo. Pero wala naman akong choice eh. Kailangan kong lumaban para sa pamilya. Ngumiti siya. Parang may hinahanap sa sagot ko. Buti ka pa, laging may lakas ng loob. Tatahimik kami. Sa labas kumikidlat. Sa loob ng sasakyan, tanging kunin ng wiper at lakas ng ulan ng maririnig. Nang sumulyap ako sa salamin, nagtagpo ang mga mata namin. Wala akong maintindihan pero may kakaibang init. Dahil sa lakas ng ulan ay hindi muna siya bumaba pagdating namin sa bahay. Tumigil kami sa garahe pero parehas lang kaming nakikinig sa ulan. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Greg, bulong niya. Halos di ko marinig. Salamat ah. Hindi ko alam kung paano ako makakasurvive sa stress kung wala ka. Ngumiti lang ako. Pero ramdam kong nanginginig ang kamay ko sa manibela. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig o sa presensya niya. Bigla niyang inabot ang balikat ko. Magaan lang. Pero sapat para mapatigil ng oras. Huwag mo sanang isipin na sobra ako. Pero safe ako sa'yo, Greg. At bihira kong nararamdaman yan. Parang may kumaryente sa akin. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong isagot. Pero bago pa man ako makapagsalita ay may dumating na guard at kumutok sa bintana ng kotse. Sir Stephen, pasok na po kayo. Baka babasa pa kayo. Nabitin. Natapos ang sandali. Lumabas siya ng sasakyan.
Pero bago pa pumasok sa bahay, lumingon siya at nagbigay ng maliit na ngiti. Yung ngiti na para bang may ibig sabihin. At mula noon, hindi na nawala sa isip ko si Stephen. Simula noong gabing yun ay may mga pagbabago na akong napansin kay Stephen. Dati, sa likod siya palagi nakaupo, gaya ng isang typical na amo sa driver. Pero ngayon, mas pinipili niyang tumabi sa akin sa harapan. Mas gusto ko rito, Greg, sabi niya ng isang beses sa may kindat. Nakakabugot sa likod. At least dito may kausap ako. Napangiti lang ako. Kahit ramdam ko ang mabilis na tibok ng dibdib ko. Isang gabi, habang pauwi kami galing sa isang mahabang meeting ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa pamilya niya. Ang expectations, ang pressure, at ang pakiramdam ng pagiging laging tama sa mata ng iba. Tahimik lang ako nakikinig at nakafocus ako sa pagmamaneho ko. Bigla kong naramdaman ang kamay niya. Dahan-dahang dumapo sa hita ko. Sa unay akala ko ay aksidente lang pero nanatili yun roon. Mainit, mabigat. Napalingon ako saglit. Sir? Ngumiti siya. Tila walang pakialam. Stephen na lang. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo yun? Stephen, mahina akong ulit. Ramdam kong namumula ang mukha ko. Pinisil niya ng bahagya ang hita ko. Parang sinasadyang basagin ang katahimikan. Alam mo, Greg, bira akong maging komportable sa tao. Pero sa'yo parang wala akong dapat itago. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang kamay niya'y naroon pa rin. Parang ayaw na niyang alisin. At kahit gusto kong magkunwaring walang nararamdaman, hindi ko maikakaila ang init na kumakalat sa katawan ko. Habang naglalakad ang sasakyan sa madilim na kalsada ay tumingin siya sa akin na parang may gusto siyang ipahiwatig. Hindi na niya kailangan magsalita, pero ramdam ko. At sa puntong yun, alam kong hindi na ito basta amot driver lang. May kakaibang namamagitan na. Nanatili ang kamay ni Stephen sa hita ko. At kahit wala akong sinasabi, ramdam ko ang kakaibang kuryente na dumadaloy mula roon. Pataas sa dibdib. Pababa sa kaibuturan ng pagkatao ko. Para bang may unti-unting nagigising sa akin na matagal nang natutulog. Pinilit ko mag-focus sa kalsada. Pero ang isip ko ay nasa init ng palad niya. Hindi ko alam kung dapat bang ilayo ang kanyang kamay o hayaan na lang. At sa bandang huli, pinili ko manahimik. Napansin yata niya ang paghinga ko ng pagbabago. Bigla siyang tumawa ng mahina. Relax, Greg. Parang kabado ka. Biro niya. Sabay dahan-dahang inalis ang kamay niya. Pero bago pa man tuluyang bumitaw, dumulas muna ang mga daliri niya. Tila hinahaplos ang balat ko. Pagdating namin sa bahay nila ay imbis na dumiretso sa loob, bigla siya nagtanong. Gusto mo bang pumasok muna sandali? Para makapagpahinga bago ka bumiyahe pa uwi. Nagdalawang isip ako. Pero sa bandang huli ay napapayag ako. Pumasok ako sa kanilang sala. Malaki at moderno. Malamig dahil sa aircon. Habang umiinom kami ng juice na pinahanda niya, bigla niyang inangat ang paa niya at ipinatong sa gilid ng sofa. Dahilan para magdikit halos ang tuhod namin. Alam mo, Greg, panimula niya. Nakatingin ng diretso sa akin. Minsan nainggit ako sa'yo. Para bang ang simple ng mundo mo? Mas totoo. Samantalang ako, puro expectations at image ang iniintindi. Hindi ko alam kung paano sasagot pero nagsalita na rin ako. Sir, Stephen, lahat naman tayo may mga bitbit. Siguro lang, magkaiba tayo ng laban. Ngumiti siya. Dahan-dahang lumapit ang katawan niya. Hanggang maramdaman ko ang init ng kanyang braso na sumasahid sa akin. Kaya siguro gusto kitang kasama eh. Kasi kapag ikaw ang kausap ko, totoo lang ako.
Tahimik akong napalunok. At sa mga sandaling yun, ramdam kong lalong lumalalim ang koneksyon namin. Hindi na lang ako amo at driver, kundi dalawang taong unti-unting hinahatak ng damdamin at tukso. Nagtagal pa kami sa sala. Nagkwekwentuhan kami ng kung ano-ano. Trabaho, pamilya, at kahit mga bagay na hindi ko akalaing ikwento ng isang kagaya niya sa isang kagaya ko. Habang tumatagal, unti-unting nagiging magaan. Pero sa loob-loob ko, laging nagiging mabigat ang tibok ng dibdib ko. Nakingiti si Stephen habang nagsasalita. Hawak ang baso ng juice. "Greg, tikman mo to," sabi niya sabay abot ng baso. Inabot ko yun, pero dahil parehong basa ang mga daliri namin sa hamog ng malamig na baso, dumalas ito at muntik nang mabitawan. Agad niyang sinapo ang kamay ko para hindi tuluyang mahulog ang baso. Nagdikit ang mga palad namin. At sa sobrang lapit na mukha niya, ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Isang iglap lang yun, pero para bang huminto ang oras. Pareho kaming natawa, pero may kakaibang ngiting na mutawi sa labi ni Stephen. "Buti na lang mabilis ako, no?" bulong niya. Halos dikit na sa tenga ko. "Salamat," nahiya akong sagot. Pero di ko maalis ang titig ko sa mga mata niya. At bago pa ako makaiwas ay bigla siyang yumuko. Kunwari para abutin ang baso na ililapag sa mesa. Sa bilis ng pangyayari, nagdikit ang labi niya sa gilid ng labi ko. Para bang hindi sinasadya, pero ramdam kong hindi yun aksidente. Pareho kaming natigilan. Saglit kaming nagkatitigan. Walang salita pero malinaw na malinaw ang sinasabi ng mga mata niya. May nararamdaman siya. Pinilit kong magbiro para mabasag ang tensyon. "Stephen, baka masabi nila na may nangyayari dito, ah." Ngumiti siya pero hindi na tumawa. Sa halip, mas lalo siyang lumapit. "Greg, wala namang ibang makakalam, kundi tayong dalawa lang." Sa puntong iyon ay ramdam kong wala ng atrasan. At lahat ng paghawak, pagdikit, at mga biro kanina, iyon pala ang unti-unting nagdadala sa amin sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Basta ang alam ko lang, hindi na ako umatras nung lalo siyang lumapit. Para bang may magnet na humihila sa aming dalawa. "Stephen," mahinang bulong ko. Pero bago pa ako matapos ay inilapat na niya ang labi niya sa labi ko. Mainit, mabigat. Parang matagal na niyang tinatago yun. Nag-umpisa sa marahan, pero ilang segundo lang naging mapusok. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Ang diin ng halik niya. Para bang gustong-gusto niyang makasiguro na totoo ang lahat ng nangyayari. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at gumanti rin ako. Ang kamay ko kusang napapahawak sa batok niya. Hinihila siya palapit. Habang siya naman ay marahas na hinahaplos ang hita ko. Paakyat ng paakyat. Hanggang sa maramdaman ko ang bigat ng katawan niya na halos sumasandal na sa akin. Bumigat ang hangin sa pagitan namin. Wala na kaming naririnig kundi ang mga uol namin na pilit namin pinipigil. Ang bawat halik, palalim ng palalim. Ang bawat haplos, mas nagiging mapangahas. "Greg," bulong Stephen habang nakapikit. "Matagal ko nang gusto nang sabihin sa'yo to." "Wag na," sagot ko habang hinahabol ang hininga ko. "Hindi mo na kailangang sabihin." At muli kami naglapat ng labi. Noon ay wala nang pag-aalinlangan. Wala nang preno. Ang lahat ng tensyon na itinago sa mga biro ay mga hawak sa hita na mga titig na kanina ay ngayon bumulawak lahat. Nawala kami sa oras. Sa sala, sa ilalim na malamlam ng ilaw ng lampshade, dalawang taong matagal nang pinipigilan ng sarili ay ngayon tuluyang bumigay. Hindi na amo at driver. Hindi na magkaiba ng estado. Ngayon, kaming dalawa lang.
Kinabukasan parang wala lang. Pumasok si Stephen sa opisina, nakangiti, habang ako naman ay nagmaneho na para ihatid siya. Pero sa loob-loob ko ay ramdam ko pa rin ang init ng mga nangyari kagabi. Habang nasa kalsada kami ay bigla siyang nagsalita. Greg, kailangan natin mag-ingat. Napatingin ako sa rearview mirror. Bakit? May nakakita ba? Hindi ko alam, sagot niya. Pero halata ang kaba sa tono niya. Pero kagabi bago ako umakyat sa kwarto, nakita ko si Mang Rodel, yung hardinero. Parang nakasilip siya sa bintana. Nanlamig ako. Kilala si Mang Rodel sa chismis. Konting makita, konting marinig, agad kumakalat. Sir Stephen, Stephen, anong gagawin natin? Tanong ko halos pabulong. Hindi agad sumagot si Stephen. Sa halip ay pinatong niya ang kamay niya sa balikat ko. Kaya natin to, Greg. Basta wag lang muna tayong papahalata. Pero hindi ko may tago ang kaba. Sa compound nila, puro mata, puro tenga. Isang maling galiw lang, tapos kami. At parang sinadya ng tadhana. Pagdating namin sa bahay kinahaponan ay nadatnan namin nakatambay si Mang Rodel sa gilid ng garahe, naninigarilyo. Nang bumaba si Stephen ay bigla itong umisi sa amin. Ayos ah, sabi niya na may halong panunukso. Mukhang mas close na kayo ni Sir ngayon, Greg. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung biro lang ba yun o may ibig siyang ipahiwatig. Pero ramdam kong biglang bumigat ang paligid. Si Stephen ay mabilis nang umiti. Oo naman, close kami. Si Greg kasi maasahan, halos kapatid ko na yan. Tumango si Mang Rodel, pero baka sa kanyang mga mata na parang may alam siya. Ako naman, halos hindi makahinga sa kaba. Sa loob-loob ko, alam kong hindi na magiging madali ang lahat mula rito. Lumipas ang mga araw at naging mas maingat kami ni Stephen. Kapag nasa labas, casual lang, amo at driver. Walang sobra, walang kulang. Pero kapag nasa loob ng kotse ay siguradong wala nakakita. Doon lang siya, patagong hahawak sa kamay ko. O kaya tatawa ng pilyo na para bang may sariling mundo lang kami. Minsan sa gabi ay tatawag siya. Hindi para pag-usapan ng trabaho kundi para lang marinig ang boses ko. At kapag nakikita kami sa bahay nila, isang simpleng tinginan lang, sapat na para magpaalala kung anong meron sa pagitan namin. Pero alam namin pareho lahat itong hindi madaling ipagsiwawan. Sa mundong ginagalawan namin, maraming mata, maraming bibig, at maraming husga. Kaya mas pinili naming manatili sa anino. Lihim man, pero totoo. Isang beses habang nasa biyahe ay bigla siya nagsalita. Greg, sa ngayon ganito muna tayo ha. Basta alam mong sa likod ng lahat ay ikaw ang kasama ko. Napangiti ako. Oo, Stephen. Kahit hindi nila makita, ako na lang ang makakaalam. At doon ko na-realize, minsan hindi kailangan ng maraming saksi para maging tunay ang pagmamahalan. Kahit pa ito'y lihim, kahit limitado ang galaw, kung ang tibok ng puso mo ay nasa iisang kampas ay sapat na yun para masabi mong panalo ka na rin. Sa dulo, ako pa rin ang driver at siya pa rin ang amo ko. Pero sa pagitan ng mga ngiti, hawak at halik na kami lang ang nakakaalam, kami ang magkasalo sa isang sikreto na hindi kailanman kayang makawin ng iba. Minsan, hindi lahat ng pagmamahalan ay kailangan ipagsigawan. May mga kwento na mas nagiging matibay dahil pinili nating maging lihim. Sa mga pusong marunong magmahal ng totoo, kahit anong sitwasyon at kahit anong balakid, sapat na ang alam nilang sila ang para sa isa't isa. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.